everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Rolani B. Among Us. I hope na okay kayo today. Lagi niyong tatandaan, stay hydrated, stay healthy, and stay active. Now, let's talk about the benefits and some issues and concern the use of technology in teaching PE and health. And also, magbibigay ako ng some informations and recommendation ng mga apps na pwede nyong gamitin kapag nasa bahay kayo or na online class or mga advanced reading nyo or ma-site nyo ng mga apps na pwede nyong gamitin kapag nasa bahay kayo or kahit saan kayo. Anytime, anywhere. Ngayon, usually, kapag magtuturo ang mga teachers ay gumagamit sila ng mga apps, websites, and technologies para mas lalong mag-engage ang mga students. Mas nagiging interactive ang lesson and class. Nakakatulong din ang mga image, videos, presentations, and animations, at marami pang iba. Lahat ng ito ay nakakatulong para mas naging active ang class, lalo na nagpa-participate ang mga students. Kailangan ng mga teachers ay alam kung paano gamitin at gumamit ng mga apps, websites, and technology para anytime kung may technical issues ay alam din kung paano i-handle ito ng maayos. And also, dapat may mga options kayo na pwedeng gamitin para in case na may mga technical issues ay may backup kayo. Sa PE and health class ay mahalaga rin na maglagay ng mga visuals and videos para kapag hindi masyadong naiintindihan ng mga students ang topic, ay sa tulong ng visuals and videos ay mas nauunawaan nila ito ng mabuti at mabigyan pa sila ng another information na pwedeng matutunan galing sa mga videos na i-share nila ito sa klase. Pwede rin gamitin ng mga teachers ang mga online platforms na pwede silang mag-share ng mga ideas, makikita at mababasa na kanilang mga classmates. Sa way na ito ay mas lumawak pa ang knowledge, ideas, thoughts, or opinions ng mga students at sa mga topic na ibibigay ni teachers. Mas maiintindihan pa nila ito ng mabuti at mas okay din ang mga group works, peer groups, peer activities. Yan, mga pwede nilang gamitin. Ang mga apps na pwedeng gamitin sa mga collaborations is Padlet, Jamboard, Canva, and Docs. And also mga sa online class, Gmeet and Zoom. Pwede mo rin gamitin yan pang collab. Yan, pwede sila mag-usap-usap. Kapag nasa bahay naman, pwede naman ipagpatuloy ang pag-aaral sa PE and health. Example, kapag ang topic ay exercise, pwedeng mag-advance reading ang mga students. Pwede rin mag-exercise na para sa class ay may idea na kung ano ang mga pwedeng gawin, ang mga dapat gawin. Dahil may knowledge na sila sa pag-exercise. Diba may advantage ka na agad? Malaking bagay yun. Ang mga may recommend kong apps na pwede sa App Store, sa Play Store, Google Store, kahit saan man yan is ang 7-minute workout, home workout, no equipment, workout for home, workout for women, fit at home, he eat workout light, overall my fitness pal, monitoring nutrition. Yan, mga pwede nyong gamitin. Lahat ng ito ay anytime, anywhere, pwede nyo siyang gamitin. Marami kang benefits na makukuha rito, katulad ng pag-track ng heart rate, calories intake mo, at iba pa. Ang kailangan mo lang ay maging consistent sa paggamit nito. Kung gusto mo makita talaga ang improvement, ay tuloy-tuloy ka lang sa paggamit nito. Pero lagi mo tatandaan kapag puro cellphone and laptop ay nakakasama rin to sa ating kalusugan. Kailangan maroon tayong gumamit ng technologies na tama para hindi magkaroon ng mga health issues o anything na sakit, katulad ng paglabo ng mga mata, at kapag puro cellphone na lang tayo, nauubos yung oras natin, kakascroll, hindi na tayo nakakapag-aral at exercise. Kapag nasa class naman ay dapat i-make sure ng teacher na lahat ng students ay may access sa technology. Ang app and apps, website, kahit ano man yan,
para lahat ng students ay nakakapag-participate. Dapat din, ang ibibigay ng mga information sa online ay may access ang mga students at dapat ibibigay ang mga tamang informations. At yung mga videos naman ay dapat accurate ito sa tinuturo ng teachers at sa dinademo ng teacher para hindi magkaroon ng issues and confusion or mga confuse sa mga students sa kanilang natututunan kung tama ba ito, kung ano ba yung susundin nyo, mali ba to, mga ganong bagay. Okay? In summary, technology improves physical and health education in many ways by adding interactivity and interest to the classroom. Interesting yan, mga apps or mga activities na pwedeng gamitin to prevent problems like too much. And also to prevent problems like too much screen time, it's important to utilize it responsibly and make sure that everyone has access to these resources. Now, I have a question. What do you think about the use of technology in health and PE? Tell me in the comment sections. Okay. Goodbye, everyone. Stay active, stay healthy, and stay hydrated. Thank you for watching.